May isang nakakatakot na posibilidad na maaring gawin ngayon ng China. Halos lahat ng seryosong analisis sa mundo ay iisa ang sinasabi. Kung lulusubin ng China ang Taiwan, kayang wasakin ng China ang militar ng Taiwan, kaya rin nilang pabagsakin ang ekonomiya nito at sirain na rin ang reputasyon ng Taiwan sa buong mundo. At kayang-kaya itong gawin ng Chinese Communist Party. Pero base sa ilang pag-aaral at pag-oobserba, sa ngayon ay parang alanganin silang magawa ito. Pero bakit? Ang ekonomiya kasi ng China ngayon ay nagsisimula ng mag-crack. Bumagsak na ang property boom nila na matagal na nilang inaasahan. At meron na ring youth unemployment sa bansa nila. At tumabot na ito sa puntong hindi na ito inaanunsyo ng gobyerno dahil mapapahiya sila. At dahan-dahan na ring lumiliit ang populasyon nila. At sa katunayan ay merong kasunduan ng gobyerno nila sa mamamayan na sumunod lang kayo at bibigyan namin kayo ng kasaganahan. Pero unti-unti na itong nawawalan ng bisa. At sa mga hindi nakakaalam ay may pattern ng kasaysayan sa ganitong sitwasyon. Kapag ang authoritarian regime ay hindi na pinagkakatiwalaan ng sariling mamamayan, kadalasan hindi na ito nagre-reform. At dahan-dahan na itong nagkakagulo at sa dulo ay pagkawasak. Ngayon sa video na ito, aalamin natin kung ano ang mangyayari kapag lumusob ang China sa Taiwan. At malalaman mo din dito kung kaya ba talaga ng China na sakupin ng Taiwan. At ang pinakamahalagang bagay ay malalaman mo din dito kung bakit may posibilidad na mawasak ang China kung aatakihin nila ang Taiwan. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Ang Taiwan Strait ay hindi simpleng dagat lang. Ito ay around 160 kilometers na open water. May mga matatarik na dalampasigan din dito at kaunti lang ang pwedeng landing zones. Sa katunayan ay madalas din ng bagyo dito at may mga coral reef din na kayang mangwasak ng landing craft. So kung Taiwan invasion ang pag-uusapan, ay malamang mas mahihirapan ang China dito. Ang Taiwan kasi ay parang porcupine, napakatinik nila. Ibig sabihin hindi siya madaling lapitan dahil punong-puno ito ng panlaban. Marami silang missiles na kayang bumaril ng barko. May mga drones din na nagbabantay sa himpapawid. May mga submarines din na nakatago sa dagat. At may mga malalakas silang air defense na kayang pabagsakin ng eroplano. Kaya may mga eksperto sa militar na nagsasabing kung may digmaan dito, ito raw ang isa sa pinakamahirap na operasyon na pwedeng mangyari. Ngayon kung susubukan ng hukbo ng China na tumawid papunta sa Taiwan, kailangan nilang magpadala ng napakaraming barko at napakaraming sundalo. Pero habang nasa dagat sila, wala silang matataguan. Parang mga target lang silang gumagalaw sa tubig. At habang papalapit sila sa isla, pwede na silang barilin mula sa lupa, dagat at himpapawid. Ngayon sinubukan itong pag-aralan ng mga eksperto gamit ang wargame simulations. Parang computer test kung ano ang mangyayari sa digmaan. Ang Center for Strategic and International Studies ay gumawa ng maraming simulation. Iba't ibang plano. Iba't ibang oras ng pag-atake. At sa karamihan ng resulta sa ginawa nila ay kitang-kita na hindi raw magtagumpay ang invasion ng China. At sobrang laki ang mawawala sa kanila. Maraming barkong pang-landing ang masisira. Maraming eroplano ang babagsak. At libo-libong sundalo ang mamamatay o mabibihag sa mismong baybayin ng Taiwan. Sa madaling salita, bago pa sila makapasok sa isla, posible nang maubos ang lakas nila at kahit may makalusot na puwersa sa isla ay malamang na mapuputulan sila sa supply at tuluyang madudurog. Mapipilayan ng Navy, mawawasak ang Air Force at mawawala ang kakayahan ng China na magpakita ng lakas sa rehiyon. May isang analysis pa na nagsabi, ayon sa isang pag-aaral kahit manalo ang China at makuha ang Taiwan, sobrang laki naman ng magiging kapalit. Halos masisira ang malaking bahagi ng kanilang hukbo habang ginagawa iyon. Ibig sabihin hindi iyon tagumpay. Para itong panalo na parang pagkatalo. At may mas mabigat pang dahilan kung bakit delikado ito sa China. Hindi sila katulad ng Russia na pwedeng umatras, magpahinga at muling maghanda. Ngayon, kapag nabigo ang paglusob sa Taiwan, masisira na ang matagal ng paniniwala ng mga incheck sa CCP na kaya nitong sakupin ng Taiwan. Sa makatuwid ay mapapahiya sila. At pag nangyari iyon ay nawawala na ang tiwala ng mga tao. At kapag nawala ang tiwala ng mga tao, madalas hindi lang kwento ang bumabagsak, kundi pati ang buong sistema. Dagdag pa dito, kapag nawala ang kwentong unstoppable ang China,
mawawala rin ang pundasyon ng rehimen. Pero dito lalo nagiging delikado ang sitwasyon dahil kung mangyari ang invasion, hindi lang Taiwan ang makakalaban ng China. Matagal nang sinusuportahan ng United States ang Taiwan sa armas at depensa at malinaw na inaasahan na makikialam ang US sa anumang digmaan doon. Noong 2021 pa lang, sinabi na rin ng Deputy Prime Minister ng Japan na kung may mangyaring krisis sa Taiwan, kailangan nila itong ipagtanggol kasama ang Amerika. Ibig sabihin, sa sandaling umatake ang China, posible itong maging digmaan laban sa pinaka-advanced na militar sa mundo. May American attack submarines. May US stealth aircraft din na magmumula sa Japan at Guam. May Japanese destroyers at air forces din. At meron ding precision missiles na babagsak sa mga barko ng China. Sa katunayan ay matagal nang naghanda ang China dito. Nagtayo pa nga sila ng malalakas na rocket forces panlaban sa US aircraft carriers. Pero may problema. Ang sandatang iyon ay may kahinaan din. Kung kayang tamaan ng China ang supply lines ng kalaban, ganoon din kadaling tamaan ng sariling supply lines nila. Sa unang 72 hours pa lang ng digmaan, posible nang lumubog ang buong naval squadrons, masira ang air bases, at maging literal na killing zones ang mga landing beaches. At may isa pang hindi gaanong napag-uusapan, ang epekto nito sa isip ng publiko. Mahigit 40 years nang walang malakihang casualty ang China sa digmaan. Kapag nagsimulang umuwi ang libu-libong body bags, ang mga pamilyang pinangakuan ng mabilis at madaling tagumpay ay magsisimulang magtanong. At sa pagkakataong iyon, wala nang matataguan ng Communist Party. Ngayon, kung ganito kalala ang posibleng mangyari sa militar ng China, bakit pa rin sila lumalapit sa digmaan? Ang sagot ay ekonomiya. Sa ngayon kasi, ang China ang pinakamalaking manufacturing exporter sa mundo. Malalim ang pagkakakabit nito sa global supply chains. Ang mga bangko nito ay konektado sa international financial system. At ang foreign reserves nitong nasa around $3 trillion ay karamihan nakalagay sa Western institutions. Lahat ng iyon maaaring mawala sa sandaling lusubin ng Chinese forces ang Taiwan. Ang United States, European Union, Japan at iba pang allies ay maaaring magpapataw ng sanctions na maaaring mas matindi pa kumpara sa ginawa nila sa Russia. Pwedeng i-freeze ang foreign reserves ng China. Putulin ng access ng mga bangko sa SWIFT. Iba ng export ng semiconductors at advanced technology. Isang economic excommunication ito. May isang pag-aaral pa na nagsabing hindi bababa sa $3 trillion na trade ang maaantala agad. Yun ay halos katumbas ng buong GDP ng United Kingdom na maaring mawala sa loob lang ng ilang linggo. Magsasara ang mga pabrika sa China dahil mawawala ang critical components. Walang semiconductors, walang machine tools, walang Western software. Babagsak ang export industries kapag isinara ng Western markets ang pinto sa kanila. Magsisimulang maglipatan ng foreign companies ng production sa ibang bansa. At dito babagsak ang stock markets sa Shanghai at Shenzhen habang nagtatakbuhan ng investors. Pero may mas nakakatakot pang senaryo para sa Beijing. Mahigit 70% ng langis ng China ay ini-import nila. Karamihan dito dumadaan sa sea lanes na kontrolado ng US Navy. Sa digmaan, madaling ma-choke ang mga rutang yon. At biglang haharap ang China sa parehong bangungot na kinaharap ng Imperial Japan noong 1941. Isang energy blockade na kayang pumatay sa buong ekonomiya. Magkakaroon ng fuel shortages. Masisira ang transport system. Hindi makakaandar ang mga pabrika kahit gusto nila. Tataas ang inflation. Magkukulang ang mga basic commodities. Lulundag ang presyo ng pagkain at pangunahing bilihin. At dahil ang Western Pacific ang dinadaanan ng malaking bahagi ng global trade, ang buong kalakalan sa rehiyong iyon ay halos titigil. Sasabog ang unemployment habang nagsasara ang export factories. Tens of millions ang mawawalan ng trabaho. Ang urban middle class na inilagay ang ipon sa property at stocks, makikita ang sarili nilang savings na parang natutunaw. Sa loob ng 3 decades, iisa lang ang pangunahing pinanghahawakan ng Communist Party para manatiling lehitimo. Kami ang nagbibigay ng kasaganaan. Kapag nawala iyon sa loob lang ng isang gabi, kapag napalitan ng pila sa pagkain at kawalan ng trabaho, nababasag ang social contract. Oo, kayang pag-isahin ng nationalism ang publiko para suportahan ang digmaan. Pero may kondisyon iyon. Dapat mabilis ang laban. Dapat malinaw ang panalo. Sa kabila nito, punong-puno ang kasaysayan ng mga rehimen na nagsimula ng digmaan para pag-isahin ang bansa.
Pero sa huli, ang digmaang yun pa ang sumira sa kanila. At kung gagamitin ng simpleng lohika, malinaw ang sagot, huwag mo itong gawin. Sobrang taas ng magiging gastos, sobrang laki ng panganib, at walang kasiguraduhan ng resulta. Pero may problema, hindi palaging sumusunod ang mga communist system sa purong rational logic. Dahil sa likod ng lakas militar at laki ng ekonomiya, ang China ngayon ay papalapit sa isang breaking point. Hindi ito agad makikita sa satellite photos, hindi rin sa GDP charts. Makikita ito sa mga bakanting apartment na umaabot hanggang sa ghost cities, sa mukha ng mga college graduates na walang mahanap na trabaho, sa mga lokal na opisina ng gobyerno kung saan hirap ng bayaran ng sahod ng empleyado. Ang ekonomiya ng China, na matagal naging makina ng legitimacy ng Communist Party, nagsisimula ng huminto. Sa loob ng 30 years, simple ang kasunduan. Isuko ninyo ang political freedom at gagawin namin kayong masagana, at gumana ito. Hundreds of millions ang nakaalis sa kahirapan. Lumaki ang middle class, sumirit ang halaga ng bahay. Pero tapos na ang panahong iyon. Ang property sector ng China, na siyang pangunahing imbakan ng yaman ng mga pamilya, ay bumabagsak. Nag-default ang mga higanting kumpanya tulad ng Evergrande. Bumababa ang presyo ng bahay. Halos tumigil ang bagong construction at sobrang laki ng epekto nito. Hanggang 70% ng household assets ng Chinese families ay nakatali sa real estate. Mas mataas yun kaysa sa karamihan ng bansa. Ibig sabihin, bawat 5% na pagbaba ng presyo ng property ay nagbubura ng trillions na yuan sa yaman ng middle class. Sa malalaking lungsod, double digit na ang ibinaba ng presyo mula sa peak. Ang mga pamilyang dati kampante, ngayon nakikita ang ipon nilang parang unti-unting nawawala. Ang pangarap ng intergenerational wealth, bumili ng apartment para sa anak, siguraduhin ang retirement, unti-unting bumibigay. At mas lumalala pa ito. Ang mga lokal na gobyerno sa China ay nalunod na sa utang. Ayon sa ilang estimate, ang utang ng provincial at city governments ay lampas $9 trillion. Halos kalahati ng buong GDP ng China. Malaki ang hiniram nila para sa infrastructure projects. Pinunduhan ito sa pamamagitan ng off-the-books financing at pagbebenta ng lupa sa developers. Pero nang bumagsak ang property market, bumagsak din ng land sales. Ngayon hirap na ang maraming lokal na autoridad bayaran ng sahod ng civil servants, lalo na ang pagpapanatili ng paaralan, ospital at kalsada. Noong 2023, napilitan ng Beijing na maglabas ng emergency bonds para lang pigilan ang sunod-sunod na default ng mga munisipyo. Hindi na ito simpleng slowdown, mukha itong structural collapse. At may isa pang krisis na hindi pwedeng baliwalain, ang youth unemployment. Noong 2023, umabot sa 21.3% ang opisyal na youth unemployment rate ng China, ang pinakamataas sa kasaysayan. Ang naging tugon ng gobyerno, itinigil nila ang paglalabas ng datos. Parang kung hindi mo bibilangin ang walang trabaho, mawawala ang problema. Sa Chinese social media, umulan ng mapait na biro. Ayon sa mga netizen, ang solusyon daw sa unemployment ay huwag mo na itong bilangin. Ang henerasyong ito ang pinaka-educated sa kasaysayan ng China. Lumaki silang naniniwalang ang degree ay tiket sa magandang trabaho at komportableng buhay. Pero ang naranasan nila ay stagnant na sahod, kulang na white-collar jobs, at matinding kompetisyon kahit sa entry-level positions. Marami ang sumuko na. Pinili nila ang tinatawag na lying flat. Tumigil sa habulan ng karera at basta na lang mabuhay ng minimal. Ganito nawawala ang kinabukasan ng isang rehimen. Kapag ang pinaka-educated at pinaka-may kakayahang kabataan ay wala nang nakikitang direksyon, ang bansa mismo ay parang umuutang na lang ng oras. At may isa pang mas mabigat na problema, ang demographics. Noong 2022, nagsimulang lumiit ang populasyon ng China. Unang beses mula pa noong Great Famine ng early 1960s. Bumagsak ang birth rate sa around 6.77 per thousand. Mas mababa pa kaysa Japan. Ang fertility rate ay malayo na sa replacement level. Ibig sabihin kumakaunti ang working age population habang sumisirit ang bilang ng matatanda. Sa year 2035, tinatayang higit 400 million na Chinese, halos 1/3 ng populasyon, ang lampas 60 years old na. Mas kaunting manggagawa, mas maraming retirado, mas mahal na healthcare at pension system. Ayon sa projection, kailangang mag-triple ang gastos ng gobyerno sa pension at healthcare pagsapit ng mid-century para lang maabot ang basic needs. Bukod pa dito, ang problema ng China ngayon,
Tumatanda na ang bansa bago pa ito tuluyang yumaman at halos wala ng paraan para baliktarin yun. Ang one-child policy ang nagtanim ng demographic time bomb na ito. At kahit gaano pa kaagresibo ang pro-birth policies ngayon, huli na para ayusin ang epekto nito. Pinagsasabay-sabay na ngayon ng lahat ng krisis, ang pagbagsak ng property market, ang utang ng mga lokal na gobyerno, ang kawalan ng trabaho ng kabataan, at ang mabilis na pagtanda ng populasyon. Lahat ito sabay-sabay na tumatama sa pundasyon ng Communist Party. Mula pa noong 1989, malinaw ang kasunduan. Magkakaroon ng stability at pataas na living standards, kapalit ng absolutong kontrol sa politika. Sa madaling salita, pag-angat ang kapalit ng pagsunod. Habang lumalakas ang ekonomiya, gumana ang sistemang iyon. Pero ngayon, habang bumabagal ang kita at parang nawawala ang tinatawag na China Dream, wala nang ibang masisisi ang partido. Lalo na't si Xi Jinping ay nag-centralize ng kapangyarihan sa antas na hindi nakita mula pa noong panahon ni Mao. Walang opposition party na pwedeng gawing scapegoat. Walang rival faction na pwedeng sisihin. Kapag nawala ang kasaganaan, kasama ring nawawala ang legitimacy. At sa puntong iyon, iisa na lang ang natitirang baraha ng partido. Kapag pumalya ang prosperity, nationalism na lang ang natitira. Malinaw itong ikinabit ni Xi Jinping sa tinatawag niyang Great Rejuvenation of the Chinese Nation. Ibig sabihin, ibalik ang China sa kayamanan, lakas at buo nitong teritoryo matapos ang tinatawag nilang Century of Humiliation mula sa mga dayuhang kapangyarihan. Malakas ang kwentong ito. Ang Communist Party ang nagligtas sa China mula sa kahinaan. Ang partido lang ang kayang magdala ng bansa sa ganap na kadakilaan. Ang partido lang ang kayang burahin ng kahihiyan ng nakaraan. At sa gitna ng kwentong yon, may isang simbolo na pinakamahalaga, Taiwan. Hindi lang ito isla, simbolo ito ng kasaysayan. Noong 1895 napunta ang Taiwan sa Japan matapos matalo ang China sa First Sino-Japanese War. Naging paalala iyon ng kahinaan ng China noon. Pagdating ng 1949, nang manalo ang Communist Party sa mainland, tumakas ang lumang Republic of China government sa Taiwan at nanatili roon. Sa pananaw ng communist ideology, hindi pa talaga natatapos ang Chinese Civil War. Nandoon pa rin ang karibal na gobyerno. Isang ideolohikal na tinik sa pahayag ng partido na sila lang ang lehitimong namumuno sa buong China. Diretsahang sinabi ito ni Xi Jinping. Ayon kay Xi, ang kinabukasan ng Taiwan ay nasa national reunification. At ang kapakanan ng mga tao sa Taiwan ay nakasalalay sa muling pagbangon ng bansang Chinese. Sa madaling sabi, hindi raw magiging ganap na dakila ang China hanggat hindi nababalik ang Taiwan. Dito nagiging komplikado ang sitwasyon. Itinaya na ng partido ang sarili nitong legitimacy sa isyong ito. At ang problema, kalaban nila ang oras. Sa nakaraang 2 decades lalo pang lumakas ang Taiwanese identity. Ang karamihan sa 23 million na populasyon ng Taiwan ay mas kinikilala ang sarili bilang Taiwanese, hindi Chinese. Napakababa ng suporta sa reunification sa ilalim ng terms ng Beijing. Dagdag pa rito, matagumpay na demokrasi ang Taiwan. Isang buhay na patunay na pwedeng magkaroon ng kasaganaan at stability kahit hindi authoritarian ang sistema. Bawat taon na lumilipas, mas lumalayo ang Taiwan sa kontrol ng Beijing. Sa pananaw ng partido, parang nagsasara ang window. Kung maghihintay pa sila ng another 20 years, baka tuluyan nang mawala ang Taiwan. Mas matibay ang identidad nito, mas malakas ang militar dahil sa tulong ng West, at mas nakabaon ang democratic system. At dito nabubuo ang delikadong insentibo. Kumilos ngayon habang may tsansa pa, kahit napakalaki ng magiging kapalit. Dahil sa kalkulasyon ng rehimen, ang permanenteng pagkawala ng Taiwan ay mas malaking banta kaysa sa panganib ng digmaan. Kaya tuloy-tuloy ang messaging. Paulit-ulit sinasabi ng state media na ang reunification ay inevitable destiny. Ipinahiwatig na rin ni Xi na hindi pwedeng ipasa ang problemang ito sa susunod na henerasyon. Gusto niyang maresolba ito sa panahon niya. Unti-unti ring hinahanda ang publiko. Ipinapakita sa propaganda ang gobyerno ng Taiwan bilang mga mapanganib na separatist na suportado ng Western anti-China forces. Kung magkagiyera, ipapakita itong defensive. Kinakailangan, hindi maiiwasan. At handa na ang groundwork. May air raid drills sa coastal cities. May national defense education campaigns. May panawagan para sa self-reliance sa technology bilang paghahanda sa posibleng paghihiwalay sa West. Ang mensahe sa mamamayan ay malinaw. Maghanda sa hirap, maghanda sa laban. Dahil sa isip ng partido, mas masahol ang hindi kumilos.
At hindi bago ang ganitong desisyon sa kasaysayan. Maraming rehimen ang pumasok sa digmaan hindi dahil malakas sila, kundi dahil desperado. Tingnan natin ang Imperial Germany bago ang World War I. Mabilis silang umangat na lampasan ng France at hinamon ng Britain. Pero pagdating ng 1914, pakiramdam ng German High Command ay napapalibutan sila. Nagkaisa ang France, Russia at Britain para pigilan sila. Tiningnan ng mga German general ang mabilis na pag-angat ng Russia at naisip, kumilos ngayon o mahuhuli na kami. Sinabi pa raw ni Chief of Staff Helmut von Moltke na dapat talunin ang kaaway habang may tsansa pa. Kahit mga hulugan iyon ng pagsisimula ng digmaan, hindi kumpiyansa ang nagtulak sa kanila. Takot sa paghina. Ang resulta, World War I. At tuluyang nabura ang German Empire, ang mismong bangungot na sinusubukan nilang iwasan. Ganon din ang nangyari sa Imperial Japan noong 1941. Alam nilang kailangan nilang agawin ang mga teritoryong may resources, tulad ng Dutch East Indies para sa oil at British Malaya para sa rubber. Kung hindi, masasakal ang ekonomiya nila. Alam din nilang mahirap talunin ang United States sa mahabang digmaan. Pero sa isip nila, mas masahol ang walang gawin. Bago ang Pearl Harbor, sinabi raw ni Prime Minister Hideki Tojo na hindi malinaw ang kinabukasan pero wala na raw pagpipilian kundi pumikit at tumalon. Tumalon sila. At ang naging kapalit ganap na pagkawasak, may isa pang halimbawa, Argentina noong 1982. Bumabagsak ang military junta, wasak ang ekonomiya, galit ang publiko, nawawala ang legitimacy. Kailangan ni General Galtieri ng panalo. Naging sagot ang Falkland Islands. Noong April 1982, sinakop ng Argentina ang mga isla. Sa umpisa, gumana ang plano. Nagkaisa ang bansa. Sumirit ang nationalism. Pero tumugon ang Britain gamit ang puwersa. Pagkalipas ng 10 weeks natalo ang Argentina. Hindi lang napahiya ang junta. Nawasak sila. Sa loob ng isang taon, bumalik ang demokrasi. Ang digmaang sinimulan para iligtas ang rehimen ang mismong naging hatol nito. Malinaw ang pattern sa kasaysayan. Kapag may matinding pressure sa loob ng bansa, madalas bumabaling ang rehimen sa panlabas na digmaan. Kinukumbinsi nila ang sarili na nauubos na ang oras, na nasa rurok na ang kapangyarihan nila, na mas ligtas kumilos ngayon kaysa maghintay. Madalas nilang minamaliit ang kalaban, pinapalaki ang sariling lakas, at tinatanggap ang napakalaking panganib dahil mas kinatatakutan nila ang pagkawala ng legitimacy sa loob ng bansa. May tawag ang mga scholar dito, ang peaking power trap. Ito ang sitwasyon kung saan mabilis umangat ang isang bansa pero biglang nakaramdam ng hadlang at napansing humihina na ang mga advantage nito. Sa ganitong punto kadalasang tumataas ang agresyon, hindi dahil kumpiyansa ang bansa, kundi dahil desperado. At kung titignan, suwak ang China ngayon sa pattern na yon. Matapos ang decades ng napakabilis na pag-angat, bumabagal ang ekonomiya. Hindi na mababaliktad ang demographic decline. Nawawalan ng tiwala ang middle class at humihina ang legitimacy ng partido. Habang nangyayari ito, nakikita rin ng Beijing na pinapalakas ng United States ang mga alyansa. Sinusuportahan ng Taiwan at naghahanda sa posibleng krisis. Sa pananaw ng China, parang nagsasara ang window. Kumilos ngayon o tuluyang mawalan ng pagkakataon. Hindi ibig sabihin na gusto ng China ang digmaan. Pero maaring piliin nila ito kung pakiramdam nila wala ng ibang labasan. Alam ni Xi Jinping at ng leadership ng partido ang mga panganib. Nakita nila ang resulta ng war games. Alam nilang magiging pinakakomplikadong military operation sa modern history ang invasion ng Taiwan. Pero ganito ang kalkulasyon na posibleng ginagawa nila. Ano ang mas malaking banta sa rehimen? Subukang kunin ng Taiwan at posibleng mabigo o walang gawin at panoorin na tuluyan itong lumayo habang bumabagsak ang nationalist narrative ng partido. Sa isip nila, ang ikalawang opsyon ang tunay na existential threat. Kapag hindi na ibalik ng Communist Party ang Taiwan, ipinapakita nitong hindi sila ang puwersa ng tadhana na sinasabi nila. Pinapakita nitong maaaring ilusyon lang ang China Dream. At binubuksan nito ang tanong, may karapatan pa ba ang partido na mamuno? Para kay Xi mismo, mas personal pa ang stake. Naipon niya ang kapangyarihan at ipinakita ang sarili bilang leader na magtatapos sa muling pagbangon ng China. Kung mapag-isa niya ang Taiwan, may lalagay niya ang pangalan niya sa kasaysayan katabi ni Mao. Kung mabigo siya o mas masahol, tuluyang mawalan ng Taiwan sa pamamagitan ng formal independence, magiging permanenteng marka iyon sa legacy niya. Ganito mag-isip ang maraming authoritarian ruler. Nagiging iisa ang personal na kaluwalhatian at kapalaran ng bansa.
nagiging sukatan ng lahat ang survival ng rehimen. Kapag naniniwala silang ang digmaan, kahit gaano kamahal, ay may tsansang magligtas sa kanila, habang ang kawalan ng aksyon ay siguradong magpapabagsak sa kanila. Pipiliin nila ang digmaan, kahit hindi ito lohikal, kahit humantong ito sa pagkawasak, dahil sa isip nila, iyon na lang ang natitirang opsyon. At kung titignan ang galaw ng militar ng China, parang handa na sila sa ganitong posibilidad. Ngayon ang PLA ang may pinakamalaking navy sa mundo kung bilang ng barko ang pag-uusapan. Nag-ipon sila ng napakalaking stockpile ng ballistic missiles para targetin ng US bases at carriers. Gumawa sila ng specialized amphibious assault craft at roll-on roll-off ships na kayang magdala ng sasakyan at tropa sa kabila ng strait. Ang mga jet at warship ng PLA ay halos araw-araw nang umiikot sa paligid ng Taiwan sa mga exercise na mistulang rehearsal para sa blockade o unang strike. Sa katunayan, hindi na ito simpleng pagpapakita lang ng lakas. Rehearsal na ito at malinaw na ang babala ng Beijing. Noong 2005, ipinasa ng China ang anti-secession law na nagbibigay sa gobyerno ng legal na basehan para gumamit ng non-peaceful means kung lalapit ang Taiwan sa independence o kung hindi na raw posible ang mapayapang unification. Habang lumilipas ang mga taon, mas nagiging matindi ang tono ni Xi Jinping. Sa New Year's speech niya noong 2024, sinabi niyang ang reunification ay isang historical inevitability at direktang ikinabit ang kapalaran ng Taiwan sa mismong tadhana ng China. Hindi na ito parang pangarap lang, parang sinasabi nilang nakatakda na ito. At kung tuluyan niyang mangyari ang desisyon na iyon, hindi lang China ang maaapektuhan. Ang digmaan para sa Taiwan ay babago sa buong mundo. Masisira ang global trade routes. Magkakagulo ang financial markets. Posibleng mahila ang maraming bansa sa direktang labanan. Ang economic shock pa lang, sapat na para magpasimula ng global recession. Pero para sa China mismo, maaaring mas matindi pa. Maaaring iyon ang wakas. Kasi kahit sabihin nating magtagumpay ang China sa militar, kahit ma-occupy ng PLA ang Taiwan, hindi pa rin iyon katapusan. Doon pa lang magsisimula ang bangungot, matinding resistance, sisirain ang infrastructure, taon-taong guerrilla warfare, at halos total na international isolation. Posibleng maging mas pariya pa ang China kaysa sa Russia ni Putin. Unti-unting lalayo ang lahat ng major economies. Hihinto ang technology transfers, hihina ang manufacturing base, magkakaroon ng financial shock, bank runs, capital flight. At sa loob mismo ng partido pwedeng magsimulang mabasag ang pagkakaisa. Dahil kapag nawala ang imahe ng pagiging unstoppable, mabilis gumuho ang mga authoritarian system. Hindi bumagsak ang Soviet Union dahil sinalakay ito ng ibang bansa. Bumagsak ito dahil nawala ang legitimacy at nawalan ng tiwala ang mismong elite sa sariling kwento nila. Kung pumalpak ang digmaan sa Taiwan o kahit magtagumpay pero napakalaki ng naging kapalit, may isang tanong na hindi maiiwasan. Sulit ba? Kapag milyon-milyong pamilya ang nawalan ng anak, kapag ubos ang ipon, kapag kulang ang pagkain at wala ang trabaho, ang sagot ay maaaring makawasak sa rehimen. Magkakaroon ng bala ang mga kalaban ni Xi sa loob ng partido. Pwedeng sumiklab ang regional tensions. Ang mga lugar tulad ng Xinjiang at Tibet na matagal nang may tensyon maaaring makakita ng pagkakataon. Unti-unting pwedeng maghiwa-hiwalay ang buong sistema, gaya ng nangyari sa Argentina matapos ang Falklands War. Gaya ng pagbagsak ng German Empire matapos ang World War I. Gaya ng total collapse ng Japan matapos ang Pacific War. Ang digmaang gagawin para iligtas ang Communist Party, maaaring iyon mismo ang magpabagsak dito. Ito ang tunay na paradox ng Taiwan dilemma ng China. Itinutulak sila ng lohika ng rehimen papunta sa digmaan. Pero sinasabi ng lohika ng survival na ang digmaan ay parang pagpapatiwakal. Kung susundin ang rational thinking, malinaw ang sagot, huwag lusubin ng Taiwan. Pero ang mga sistemang pinapatakbo ng takot, insecurity at matinding nationalism, madalang gumawa ng rasyonal na desisyon. Kadalasan, desperado ang pinipili nila. At sa kasaysayan, ang desperation ang nagdala sa maraming bansa sa mga sakunang hindi na nila matakasan. Nauubusan na ng oras ang China, bumabagal ang ekonomiya, humihina ang legitimacy ng partido. At ang Taiwan, na nasa gitna ng kanilang nationalist dream, ay lalong lumalayo. Nakahanda na ang entablado, gumagalaw na ang mga pyesa, at pinapanood ng buong mundo kung tatahakin ba ng Beijing ang huling hakbang. Dahil kapag ginawa nila iyon, hindi lang kinabukasan ng Taiwan ang nakataya, pwedeng matapos ang tinatawag na Chinese Miracle.
Pwedeng bumagsak ang isang rising power na itinaya ang lahat sa isang huling desperadong sugal para iligtas ang sarili at natalo. Ngayon ang tanong, ano ang susunod? Makakaiwas ba ang Communist Party sa tukso ng digmaan? Makikita ba ni Xi Jinping ang bangin sa unahan? Maintindihan ba ng leadership na ang digmaang gagawin para iligtas sila ang mismong digmaang sisira sa kanila? Kung pagbabasehan ang kasaysayan, hindi palaging nagiging maingat ang mga leader kapag takot ang gumagabay. Dahil ang takot, gaya ng sa tao, madalas nagdadala sa bansa sa pinakamasamang desisyon. Ang digmaang gagawin para iligtas ang Chinese Communist regime. Maaaring iyon ang digmaang tuluyang magpabagsak dito.